sa mga Kapone viewers natin, lahat ng ating mga sponsors. Mag-love shoutout kay Tita Elisa Guling, Tita Jean ng Hong Kong. Ayan, sa lahat ng mga sponsors natin na patuloy pong sumusuporta. Tita Fedy, Tita M ng Japan, hello po. At Tita Marilo Soriaga, hello po sa inyong lahat dyan. Naway tayo ay safe sa mga lugar po natin at saka sa mga oras na ito. Yan, sa araw na ito Kapone, papunta tayo ang ating mission sa Triplets. Yan, meron po tayong ihatid na mga ayuda. Yan, mga bigas, groceries, diapers at gatas para sa pamilya po ni Ate Kim. Kasama natin si Pepa. Wala sila Ate Ruby at saka si Mama Millie. Namimiesta po sila sa Sulat. Yan, shoutout sa inyo. Take out nyo kami ng mga Sharon dyan. Nadamihan ang take out ha. Ayan, at samahan nyo po kami Kapone sa ating mission ngayong araw. Salamat po. Let's go Pepa. Buti na lang meron tayong e-bike kasi kung motor lang hindi ito kaya. Dahil marami, may 25 kilos na bigas at mga groceries. Mamaya na yung bigas. Ito yung mga magagaan. Si. Sige, pasok. Diretso mo, Lord. Ba't nag-iiyakan? Ba't kayo nag-iiyakan? Walang pasok si Kuya? Hindi pa po pumapasok. Ay, hindi pa na-school yan? Yung live bird ko, yung inaayos ko. Wala pa yung live bird. Nasa UCCP pa. Ilang taon na yan? 4, nag-aaral. Yung isa na school. Opo, Grade 1 na. Hindi man. Mabisita lang kami, baby. Mag-iiyak. Shortan mo muna. Shortan mo muna. Diyan lang. Sige, short muna. Hi! Natatakot na naman. Diba? Kami yung nagpunta nung huli. Diba? Cute. Ano? Ano, baby? God bless you. God bless you. Ay, hindi man.
Yan, di ba? Nag-short na. Ito may mga live birth na sila. Opo. Si ano lang ang wala. Nasa UCCP pa po yung original. Bakit nandun? Nung nag-apply po sa UCCP, kinailangan ng live birth niya. So, Kaya- pati yung original nandoon. Opo. Kasi kasunod pa lang nanay yung live birth niya. Pero makakahabol pa siya sa pasukan. Mhm. So, anong balita dito sa mga anak mo? Okay naman po. Sa awa ng Diyos. Kumain na kayo. Opo. Meron pa namang bigas. Gusto na po. Ubos na. Opo. Kailan pa naubos? Nung, nung nakaraan. So, anong ulam nyo kanina? Ano po? Ano? Gitway? Gulay. Oo, sanayin mo sa mga ganon. Healthy yun. Diba? Kaya yung talbos. Talbos, malunggay. Kahit lalagyan lang ng kunting tubig. Opo. Tapos kunting asin. Or itlog, diba? Opo. Kahit isang itlog, pwede Kasi nang kahapon pangulam. nag-feeding sila. Sila. Nag-feeding. Doon sa barangay hall. Ay, yung barangay nag-feeding. So, sa barangay hall. Para sa mga bata. Oo, anong pagkain sa feeding? Yun lang po yung lugaw. Lugaw. Na may itlog. Diba? Kailangan nilang ng masustansyang pagkain. Okay na yung carpet, hindi na natatanggal. Kahit ilang beses ako maglagay ng Mm. inaangat pa rin nila ng inaangat. Inaangat, no? Opo. Kasi nung unang kabit natin, inobserbahan ko. Inaano talaga. Parang gusto Inaangat nilang po tuklapin. Kahit naman pag ipako ko siguro, paano lang din, Mm-mm. sisira. Pero at least ngayon, okay siya. Hindi na natagos yung sa ihi, ano. Opo. Mm. Pupunas-punasan mo na lang agad. Pabibi ito eh. Dili, baby. Dili, ma-sit down na. Ma-sit down. Opo. Ayun, dikit-dikit na. Diyan lang, diyan lang. Grabe, ay, Ito, mabait. Oh, nabihave lang siya. Ano? O, bigyan mo ng, ng biskwit para mag-behave sila, Pepa. Mamam. Mamam. Good. Pumayat si Dambo, ano? Akala ko yun. Baby 3 pala yan. Nangangagat pa din ito? Grabe, oh. Malingat lang ako saglit. Inaano agad. Tapos pag yun, may attitude din po. Pag Bakit? pagalitan mo kasi, yung binabalingan niya, yung mga kapatid niya. Ha? Yun po. Alam niyo na yung ganon? Yun po. Pag pagalitan mo, yung mga kapatid niya, yung yun. Papaluin niya yung mga kapatid niya. Kinakagat. Kinakagat niya. Dapat good boy lang, Dambo. Huwag magkakagat sa mga kapatid mo. Yan. Sige, doon. Upo kayo doon. Yan. Sige, paupuin mo sila doon, Ate Kim. Para makapag-usap tayo kahit saglit lang. Yan. Yung isang sakong bigas, 25 kilos, inabot ng ilang linggo? 3 po. 3 weeks. Oo, ngayon lang po. Ngayon lang po naubos. naubos. Dalawang beses po kasi ako nagsasaing. Umaga at gabi. Okay naman yung gasol, nakakatulong sa inyo. Opo. Malaking tulong po sa amin. Meron pa. Opo. Madami Kasi pa. minsan sa baba lang kami nagpapasaing na ako sa baba. Tapos yung binigay naming pera, nagamit mo na din. Opo, sa Pambili amin. ng mga Lampin.
po. Wala nang lampin sila. Agad po nauubos eh, kasi Gatas, wala na din. wala na din po. Nung nakaraan pa kaya nagbili na lang kami ng gatas. Anong gatas ang binili mo? Minsan Bear Brand. Bear Brand. Kaya yung maliit na bunagid. Ilang araw na silang walang bunakid or gatas? Dalawa po. Dalawa na. Tapos Kaya nagbe-Bear Brand po sila. Bear Brand na lang. Tapos si kuya na isa, yung isang anak mo, sino ang nagpapaaral? Si Friends. Ito po si nanay. Si nanay mo. Opo. Tapos doon siya na ng baon. Opo. Tsaka Pag meron po ako, binibigyan ko. Tumawag na ba sa'yo yung asawa mo, si Dave? Nakausap mo? Hindi po. Kasi siya nung tinatanong niya kung ano yung sa NSO nila baby. Ay ni ito. Kasi mag-aaral siya. Puro naman po away. Away? Ba't kayo nag-aaway? Kahit hindi. Kahit maliit na bagay. Ba't nauntog? Kahit maliit na bagay, papalakihin niya. Anong sabi niya nung huling usapan niyo? Wala po. Kasi nung nakaraan po, nung mag-July po ata yun, humihingi to sa papa niya. Ito si kuya, humingi Opo. ng pera. Sabi niya, Papa, pahingi ako pambili ng gamit ko sa school. Tapos, Sabi niya, oo, papadala siya. Di naman. hindi pa Wala nagpapadala. naman po. Hanggang ngayon wala pang padala. Pero ano na siya, natrabaho na ano. Opo. Nung pa po, nung May ata. Tumawag siya sa akin. Kaya ako tinatanong sa'yo kung tumatawag sa'yo si Kuya Dave. Hindi naman po kami nagkakausap. Or pero nag-uusap kayo sa message. Nag-chat siya, pero hindi kami nagkakausap. Yung magkakausap ng hindi po. Willing naman daw siyang magbago. Opo, ang magsusorry problema siya. naman, Tapos, uulit-ulitin niya. Ayaw mo na daw. Kumbaga, tinutuldukan mo na ayaw mo na makipagbalikan kay Dave sa asawa mo. Ganun din naman po pagsusorry, tapos wala pa rin. So, yun po, tapos pag tutupakin po siya, sasabihin niya, hindi niya mga anak yung mga bata. Tapos pinanggit niya sa akin, kasi nanonood siya ng vlog, pinapanood niya yung mga sinasabi mo, Ate Kim. Nasabi mo sa vlog na yung about sa pangkabuhayan ninyo, nabigay ni Tita Elisa. Hindi sabi niya, hindi daw niya dinala yun. Dito pa lang, naubos na. Hindi po. Nagastos po. Kasi nung nasabi ko po yung pera, nag-away din kami nun. Kasi umihingi siya sa akin ng 1,000. Pambili niya ng manok. Manok? Yung pangsabong. Pangsabong? Magsasabong pa? Kaya sabi ko, bahala ka. Kasi ang lumalabas daw, parang ang kwento mo, sa nung huling vlog natin na siya ang may hawak, dala-dala niya. Ang totoo dito, ilang ano pa lang daw nung bumibisita pa ako sa nag-update, paubos na daw yun, yung pera dahil nagagamit nyo sa pagkain tsaka sa mga kailangan ninyo dahil hindi lang daw naman kayo ang kumukonsumo. Nung nandun kayo sa isang bahay, nakikitira. Sa isang bahay. Oo. Pag may tinda kami dyan, ano ginagawa niya, iniiwan niya. Kung pupunta siya ng court, Magbabasketball. So walang nagiging benta kung gano'n. Kasi walang bantay. Walang bantay. Wala naman siyang inaasahan na ibang magbabantay doon. Ang mali ninyo, dapat sinabi nyo sa vlog. Kasi nagtatanong ako, di ba Ate Kim, nag-update ako sa inyo kung kumusta na ang pondo natin, ang ating pangkabuhayan. Kaso hindi nyo sinabi na paubos na pala. Siyempre, nag-expect yung ating
mga viewers na ilang linggo pa lang, kala natin na mapapaikot nyo. Yung pala, paubos na dahil nakukonsumo ninyo. Wala din naman po siyang sa pag imbis na magsumikap din po siya kasi siya yung kumbaga siya yung aasahan ko. Ganon. Hindi po kasi pag tinutupak na support, sasabihin niya bahala kasi yun naman yun. Tapos yung sinasabi mo daw na hindi niya mga anak to, hindi naman daw seryoso yun. Minsan daw pag nag-aaway kayo, Pag tinutupak siya, laging nandun sa Tacloban, ganyan naman po siya sa akin. Sabi niya, dapat hindi ako yung nandito. Dapat pamilya mo. Yun yung magbabantay sa'yo. Kasi hindi ko naman mga anak. Yan din yan po yung sinasabi niya. totoo ba yun na ikaw mismo yung ayaw na? Sabi ko kung magbabago naman siya. Sabi ko nga, unahin mo muna mga anak mo. Hindi yung kung ano-ano. Kaya sabi niya, oo, aayusin ko. Sabi ko, ipakita mo sa mga anak mo. Hindi yung pag tinutupak ka kahit ano sasabihin mo sa mga bata. Tapos di ka paparamdam, hindi ka. Sabi, nakailang beses na ako nagsabi sa kanya yung gamit ni Matthew pag mag-aral. Sabi pa nga niya daw sa'yo na pag naging maayos ang trabaho niya, plano niya kayong kunin doon. May iwan ang mga anak mo sa nanay mo daw at saka sa nanay niya. Mahirap yun lang. Sabi ko naman sa kanya, mahirap. Imbis na nandito na kayo, may bahay na kayo eh. Tapos lalo na po yung mga bata pag mag-aral. Yun daw ang napag-usapan ninyo na kayong dalawa magtatrabaho sa Opo, Manila. nung bago pa lang po siya dun. Opo, nung may Maayos daw communication siyang umalis dito. Kung may komunikasyon pa po kami. Pero lagi na lang po kami nag-aaway. Wala po siyang ibang ukang bibig kundi lalaki sa akin. Yun po. Oo, yun nga. Regarding dyan sa third party. Ate Kim, meron siyang trust issue sa'yo. Yan ang sabi niya. Sa kanya. Kasi may Facebook ka daw na isa, naka-block daw siya. Doon daw siya nag-iisip or nagtataka. Yun yung inaano yan, yung account ko na sinasabi ko sa kanya na nahack. Yun ba yun? Na nahack na po. Sabi niya na parang meron something sa'yo na hindi mo daw sinasabi sa Opo, kanya. kasi ganyan siya. Kasi pag nag-aaway kami, i-block po siya. Tapos unblock. Yun ang ano niya. Sana maayos pa, Ate Kim, para sa pamilya niyo, sa mga bata. Sabi ko, bago ka mag-ipag-ayos sa akin, unahin mo muna yung mga bata. Pag-ano ka muna sa mga bata. Suportahan niya muna. Hindi na parehas na din po. Parehas na din po. Pag yung maayos siya. Patubig daw na si Kuya. Ito, alaro mo ba? Hinahayaan mo daw yung mga batang mag-iyakan. Cellphone ka lang daw ng cellphone. Yun yung sabi niya. Kaya ngayon yung pinag-aawayan namin kasi sabi ko, ba't hindi ikaw yung nandito sa sitwasyon ko? Ito ang message niya, basahin ko para alam mo. About nga kwarta nga ginhatag ni Yuhaam nga pannegosyo wara akit pagdara. Kuya po ni kay didto pala haburunggan waray nahit kay haros tanan nga gastos amon at didtuhan usa nga balay. Nag-training akin security guard salary deduction pati an akon pamasahe nga di. Totoo ba 'yon, salary deduction? Wala siyang dalang pera kahit piso Di daw. ako maaram kaya iya po sugad. May niya dito babay danan iya may niya bayaran pati an iya igin-ukyan an iya mga kinaon dito. Nagtira daw siya doon sa isang bahay na Tapos lasing iya tag parang 5,000 kuno dito ano po. 5,000. Kasi man iya sir. Pati ang pamasahe nga di salary deduction daw. Sabi niya.
21 days kami nag-training in security guard nga wara ko bisan peso nga dati kang gidahaburonggan. So yung kaya siya ngayon kung nakakatrabaho na siya, kaya daw siya hindi nakakapadala dahil kinakaltas doon. Pero kung 5,000 ang mahal naman. Sabi nga niya 5,000 daw po. Sabi ko, ang mahal naman, pwede ka naman makahanap ng Oo. matitira na tag 2,500, tag 3. Mga ganun ano. Opo. Bahay. Papapunas muna pa nag-i-si cute-cute. Baka madulas. Nag-decide siya na makipaghiwalay sa akin. Totoo ba yun? Linggo na araw, nag-decide kang makipaghiwalay kasi may third party daw, may ka-chat ka. Yan yung lagi yung sa akin. Paano naman po, nung araw po na humihingi sa kanya yung anak niya ng pangbili ng mga gamit sa school. Nung July 10. Yun yung sabi niya na, opo anak, anak mo bibigay ako. Tapos kina 11, nag-utos po siya ng mga katrabaho po ata niya yun, na security din. Naitag siya. Sabi ni condolence ganito ganyan para palabasin na patay siya, ganun. Ha? Opo. Kaya medyo na po. Mas lalo akong nainis. Kaya sabi Pero buhay siya. opo naman. Kaya alam ko naman po, hindi naman po ako naniwala eh. Kaya sabi ko, sus, ginawa na niya sa akin yung dati. Bakit kailangan niya gawin yun, Kuya Dave? Bakit kailangan mag-ganon? Kaya nga sabi ko, baka ito yung way niya para hindi siya maistorbo o kahit ano namin. Hindi maganda. Sabi ko, okay lang. Alam ko naman yung niya. Baka ayaw niya talagang maistorbo siya. O Ayaw niyang ayaw niya magsuporta. magsuporta, ganun. Baka ganun yung way niya, ginawa niya. Ba't nung kausap ko, parang okay naman siya kausap? Yan po, yun yung nakatag nga po yun sa niya, sa account niya. Dinilit niya lang yung mga ilang araw na po. As in, nag-ano na patay na siya kahit buhay naman. Opo. Mga 3 ata, 4 na kaibigan niya yung nagtag ng ganun. Sa'yo, Sa kanya po. sa kanya. Sa account niya. Nag-post sa Anong account niya. nakalagay? Condolence, ba't mo to ginawa, pare? Ganito ganyan yung Mm. para mapaano, para umayon ka. Pero buhay siya ngayon. Sabi ko, okay lang, hindi naman agad ako naniwala kasi ginawa na niya yun sa akin dati. So ano yung pumasok sa isip mo, yung nabasa mo yun? Nung mga tinag siya. Nang kinabahan din po. Hindi ka na Kaya naniniwala. sinigurado ko. Isa sa mga nagtag sa kanya yung chinat ko. Kaya sabi nung lalaki, sorry madam, kasi napilitan lang po kami, inutusan lang po kami. Kaya sabi ko, okay lang, baka ganun yung way niya para hindi siya makapag-suporta o ma-disturbo. Ganon pala. Kaya mas lalo kong nainis, kaya hindi ko na inano. Kaya sabi nila nanay, wag na, baka yun yung niya, gusto niya. Yun yung paraan niya para lumayo. Hindi maisturbo. Kaya hindi na ako Pero totoo ba yun na humingi siya ng patawad sa'yo? Na magkaayos kayo, hindi mo na pinatawad siya nung linggo daw? Ito po ata yun yung sa July 10 po ata yun. Nagmamakaawa daw siya sa'yo na maging okay, kaso ayaw mo na daw makipagbalikan sa kanya. Paulit-ulit lang naman. Kaya sabi ko, mas okay na siguro kung ganyan lang din. Pero kung bibigyan mo pa ng chance, baka maging maayos. Kaayos po siya. Malay natin ito na yung time na maging maayos kayo. Kung po siya para sa mga anak niya. Dumating sa point na parang nawalan na siya ng tiwala daw sa'yo dahil ang dami mo daw Facebook, ang dami mong mga account, may mga kausap ka, naka-block daw siya. Doon siya nag-iisip ng hindi maganda. Sabi ko, mabuti ka pa, alam mo na lagi akong may kausap. Tapos itong mga bata daw, iyak daw ng iyak, hindi mo man lang daw mapulot kasi inuuna mo yung pagsiselfone, yung pag-aayos ng kilay. Hindi ko alam kung sino nagaan sa kanya dito. Magsasabi sa... Pero hindi mo naman to pinapabayaan. Hindi po. Kaya sabi ko,
Nag-iiyak naman po talaga sila, lalo na pag gutom. Kaya sabi ko, buti ka pa alam mo, sitwasyon ko dito. Hindi sana sabi ko, ikaw lang magbantay dito. Para malaman mo din kung ang maging sitwasyon. Sila, masasabi nila na pinahalahayaan ko pag umiiyak. Hindi naman nila ako kasama araw-araw dito sa taas. Yung mga nag-aano sa akin. Ganun pala. Ano, ang hirap ng sitwasyon. Pag ganito, parehas kayo, wala nang tiwala sa isa't isa. Hindi naman kaya may iba ka na or may bago ka, ganun. Yung totoo, Wala po sa akin. nagpo-focus ka lang dito sa mga bata. Opo. Kasi nga po nung umuwi ako galing ABRMC nung 1 week. Mga 1 week pa lang po ako dito. Tapos umuwi siya sa kanila. Away din namin yun. Tapos isang araw po ata yun, nag-i-scroll din ako. Tapos may nakita din ako, naka-cover photo siya. Ang babae. Sabi ko nga sa babae ko, usapin ko yun. Pero agad naman umalis sa trabaho niya. Taga Balangka yun. 5 din ata yung anak niya. Kawawa itong mga anak niyo kung ganyan ang sitwasyon, Ate Kim. Paano pag nag-message siya sa'yo pagkatapos nitong ating vlog at mag-promise na magbabago na siya? Ipakita ko niya sa mga anak niya. Hindi po biro yung ganitong sitwasyon, Kuya Dave. Sabi ko nga sa kanya yung pag-aalaga nito ng mga anak nyo, sabay-sabay mag-iiyakan. Tapos pag sabay-sabay nag-iiyakan, tapos lagi masama yung ano sa akin. Lagi akong nagagalit, kaya lagi akong galit sa kanya. Sabi ko, ganyan iniisip mo sa akin. Ang hirap ko nga, di na ako makaligo. Hindi ka na nga makaligo, hindi ka na makapag-ayos ng sarili mo. Kahit ka makakain, ang hirap din. Pinaliwanag ko sa kanya na yung sitwasyon mo hindi biro. Kung hindi ka nga lang malakas or matatag, baka kung ano na yung nagkaroon ka na ng problema sa sarili mo, pero kinakaya mo. Yun ang pinapaintindi ko kay Dave nung kausap ko. Sabi ko, yung asawa mo hindi lang nasa bahay na ganyan-ganyan. Sabi ko, nag-aalaga ng bata. Yung isa nga, mahirap na alagaan. Ano pa kaya yung tatlo? Ano naman to, kahit marami kami dito sa bahay kasi wala naman din to. Kahit madami kami dito. So, ikaw lahat ang nag-aano. Napupunta lang to sa baba. Kailan namin yung pag... Pag halimbawa, sabihin ko sa kanila, suyo ako kasi maliligo ako. 1 week na ako hindi naliligo. Ganito, ganyan. Nakakapag, medyo na, ano po ako. Kahit pag ano ng sarili mo, wala na ano. Yan yung sana intindihan ni Kuya Dave. Mga anak nyo ito, Kuya Dave, sana mapanood mo ito at ma-realize kung gaano kahirap maging isang nanay. Lagi naman ganyan yung isip niya sa akin. Kung meron man kayong problema personal, dapat napag-uusapan at naayos. Kasi itong mga bata yung kawawa pag ganyan. Wala pang padala mula nung last na usapan niyo. Lang ano po, hindi po, wala pa po. Wala pa. Wala pa. Yun po yung last na ano po, nung humihingi yung anak niya ng pambili ng gamit sa school. Kasi sabi ko mga po, hindi naman po lagi may magbibigay. Wala naman po, hindi naman po yung araw-araw may magbibigay sa inyo ng tulong. Kaya nga sabi ko nga, sinabi ko sa kanya yun, sabi ko, kung may mag-aano lang sa mga bata, nagtrabaho na ako. Para may sarili din akong ano, na maibibigay sa kanila, sa mga pangangailangan nila. Hindi naman po araw-araw ano kayo sa tulong. Tsaka hindi lagi na meron magbibigay. Kasi madami pang mga mas nangailangan din. Swerte na lang kung makakapunta kami dito. Diba? Baka may gusto kang sabihin kay Kuya Dave.
Kung mag-aayos po siya, yun lang po. Unahin niya po mga anak niya. Maging mabuting ama po siya sa mga anak niya. Isang tabi na natin yung mga pride, yung pansarili, isipin natin yung mga bata, mga anak natin. Kawawa sila kung mga pride, yung mga ano natin, paiiralin. Maliliit pa ito, Kuya Dave, dapat mag-ayos kayo. Parehas kayo mag-intindihan, magpasensyahan. Doon lang po ako lalong nabwisit sa kanya nung yun yung ginawa niya. Amin mo pa sabi ko mga katrabaho mo para lang may maniwala. Pero ginawa niya na yun dati. Opo. Yung kapatid niya yung inutusan niya. Maganin sa akin. Natarantara malaganda ko noon, gabing-gabi. Inutusan ko yung pinsan ko, yung kapatid ko na pumunta sa kanila, sa Nolian. Okay naman daw. Okay naman po, nagtatambay naman nung dumating yung pinsan ko dun. Ang nakakainis lang, no? Yung takot na takot ka, tapos ipaprank. Hindi na yun prank eh, kasi pamilya mo na to eh. Kaya hindi agad ako naniwala. Hindi na siya joke kung ganun. Kasi ginawa na niya yun sa akin dati. Bisan hiya diri magsumatak may dahit ibang nga tao nga hit iya kinabuhi. So meron ka daw iba sa buhay Yan mo. yung lagi niyang iniisip sa akin. Tinutuldukan ko natak ginyayakan. Tinutuldukan na yung salita niya kasi kung simple lang ang away o diri la pagkakaintindihan maayos pa, pero kay diri naman hiya it means nga may third party. So may third party ang iniisip ni Kuya Dave. Lagi yan. Kaya lagi sinasabi na Pero wala talaga, Ate Kim. napaka-immature mo. Wala naman pala, Kuya Dave. Paano ko pa makapag-entertain ng third party? Tingnan mo ang sitwasyon. Ano, Ate Kim? Dapat may tiwala kayo sa isa't isa, kaya nga kayo mag-asawa eh. 'Di ba? Hindi yung mag-iisip ng ganun. Para na lang dapat sa mga bata ang iniisip. Tingnan mo sila, lahat nandun sa nanay. Ano, baby? Him tatay. Kain him tatay. Kaya ko lang yung sinabi sa'yo kasi gusto niyang malaman. Siya din ang nagsabi sa akin na ikwento ko sa'yo para malaman ng viewers ang side niya. Kayo pa rin ang magdidesisyon yan eh. Kami gusto lang namin kung may chance pa na maging maayos kayo, maging maayos dapat. Pero ikaw nang nagsasabi na ayaw mo na, ayaw na din niya. Pero kung magbabago ka, Kuya Dave, yan sabi ni Ate Kim, willing naman si Ate Kim na maging magkabalikan kayo. Ano, Ate Kim? Opo. Magbago lang siya. Kuya Dave, magbago ka para sa pamilya mo. Ang dami na nating anak. Tapos hindi pa tayo nagiging natututo, nagmamatured sa buhay. Dapat focus na lang sa trabaho, pag-aalaga, pagmamahal sa mga anak. Yan na lang dapat. Magsikap. Nag-aasawa na bata pa. Ilang taon ka nag-asawa? Ano po, nung mag-asawa kami ni Dave, 23 at po, 24. 24. Ngayon yung mga maaagang nag-aasawa, hindi pa kabisado ang buhay pagpapamilya, kaya ang nagiging ending, ganyan, problema, tapos kunting hindi pagkakaintindihan, yan, maghihiwalay, ang kawawa ang mga bata, ano, Ate Kim. Maganda lang sa umpisa, sasabihin na I love you, mahal kita. Pero pag nandyan na ang obligasyon, hindi na makapagsabing I love you. Iba na ang sinasabi, masakit na sa salita. Ano, Ate Kim? Pero believe kami sa'yo dahil nakakaya mo itong
ginagawang pag-aalaga. Hindi Hirap po. biro. Kaya minsan nagtatampo ko sa baba. Ba't ka nagtatampo kila nanay mo? Sinasabi, pag kumbaga imbis na anuhan din ako Alalayan ka. opo. Ang daming sinasabi sa akin. Sana naman Ang nanay, hirap na nga tatay. sabi ko ang hirap na nga talaga. Ang hirap ko nga makakain. Mm-mm. Minsan halos ilang weeks hindi nga ako makaligo-ligo. Dapat alalayan ka din nila. Tsaka yung mga kapatid mo. Mga kapatid mo yun, hindi ba kayo close ang mga kapatid mo? Hindi ko na po inaasahan yan. Sana matulungan ka man lang nila, kagaya niyan. Kahit man lang yung pagkarga, intindi dito sa mga bata. Kasi kapamilya mo naman yung mga yan, Kaya nga. mga magulang mo. Ano ba naman na puntahan ka dito? Hindi sa nangingialam sa sitwasyon ninyo, pero dapat ganun. Natutulungan dapat. Huwag yan, baby. Baka malunok mo yung plastic. Akin na, akin na. Ito, baby. Ayan, meron tayong gatas, no? Para sa triplets. Sakto pala, wala na silang gatas. Ano? Ilang dalawang araw. Ayan, pinapabigay ito ni Tita G. Si Tita G ng Hong Kong, nagpadala siya ng 3,000 pesos. Kaya pinambili na lang natin ng gatas. Ang bali, 2 kilograms. Itong isa. Tapos meron pa. Ito, baby. Ito ang isa. Ayan. Pinagkasya po natin yung 3,000 para makabili tayo ng diaper din. Diaper, wala na laman nira. Maray na. Oh, baby. Dito. Dito sa likod. Dito. Ayan, dyan. Ayan, ang gatas ninyo. Tapos meron tayong diaper at taking 54 pieces ito. Dalawang 54 pieces para lagay mo dun sa gilid. Para matagal na gamit nila. Ayan. Lahat yan ay blessings ni Tita G ng Hong Kong. Tita G, maraming salamat po sa lahat ng tulong mo sa gatas, sa lamping. Maraming salamat po. Malaking tulong na po para sa mga anak ko. Tapos ito namang groceries at saka bigas, pinapabigay ito ni Tita Elisa. Si Tita Elisa laging na-support kay Ate Kim sa mga bata. Ito ay halagang 5,000 pesos. Meron tayong mga, ayan, pwede nyong snack ng mga anak mo. Madaming pagkain, biskuit, tapos ito, pwede nyo pang almusal or pang snacks ng mga bata. Kita natin kay Ate Kim. May mo doon. Fudgy bar. Yehe. Thank you, Tita Elisa, sa mga pagmamahal ninyo. Ito. Ha? Natanggal na ang puwit. Shortan natin. Masusugat ka sa jealousy. Natanggal na ang short. Bilis. Lawlaw na ang short. Ang isa pa. Tara. Okay. Ayan. Ito titimplahin ng mga anak mo. Pwede yan. Masustansya yan. At mga mga pagkain. Okay. Nag-build tayo ng mantika para pag magluluto ka. Tapos asukal. Meron din tayo. Ketchup.
Ayan. Mga pang-snack. May miswa, Mickey, peanut butter. Ayan, magpapalaman tayo. Meron tayong tinapay dyan. Ayan, Ate Kim. Tapos, suka, tuyo. Kasi meron tayong chicken na binili pag sasabawan nyo. Likot. Ayan. May Bear Brand. Tapos may nagkakape ka naman, Ate Kim. Ano? Ayan, may British coffee. Ayan. Pakita na lang natin ito kay pa mga dilata. Okay, so assorted na lang po yan po ni mga corned beef, tuna. Ayan, lagyan na natin kasi ginugulo ng mga cute-cute. Maipit yung paa mo, malaglagan. Dito na natin ito ilagay. So yan, meron pa po dito. Ito ay tinapay at saka nag-ano tayo ng mga panghalo sa pagluluto para hindi ka na pupunta sa sari-sari store. May asin, kamatis, bawang, sibuyas. Tapos meron dito tuyo. Iba masarap yung tuyo pag almusal, Ate Kim. Ito oh. Ayan. Iprituhin mo lang. Total meron tayong mantika. At ito pa. Meron mga sabon, panlaba, panligo. Kawawa naman si Ate Kim, hindi na siya nakakaligo. Isang linggo hindi ka nakakaligo. Minsan 2 linggo kasi walang nagwawantay sa kanila. Grabe ano. Kawawa naman. Eh dapat intindihin mo Kuya Dave, tingnan mo pati pagligo wala na nga eh. Nag-iisip pa tayo ng may third party. Okay, so ito Ate Kim, sinamahan natin ng nuggets. Pwedeng pangbaon ng anak mo. Hotdog, tosino, at saka, ano ba to? Embutido. Ayan, para kahit pa paano, may extra na mga pang-ulam. Tapos, may itlog tayo dito. Isang tray na itlog. Nakabasagin, lagyan natin dito. At yung ating bigas, ito Ate Kim, no? 25 kilos ito. Galing din po yan kay Tita Elisa. Lahat ito ay halagang 5,000 pesos na blessings. Talagang si Tita Elisa laging nagbibigay sa iyo na aawa siya sa kalagayan mo. Mula nung sa pangkabuhayan na hindi naging successful. May chicken pa, lulutuin natin. Ayan. Anong mensahe kay Tita Elisa? Tita Elisa, maraming salamat po sa lahat ng naitulong niyo sa amin. God bless you po. Sana maraming blessing pa pang dumating sa inyo. Maraming salamat po sa lahat. Malipayon ka na, may tiya pagbulig. Sobra po. Sana maging malakas lang tayong lahat. Opo. Lalo na ikaw kasi ang dami mong inaalagaan. Yan ang ating manok, Ate Kim. Para makakain kayo. Tapos, panggabi na lang. Tsaka yung bigas siguro, pagkasyahin mo, huwag masyadong, di naman masama, no? Hindi masama yung nag-share tayo or... Hindi na po. Simula nung nagbigay na po kayo dito ng last vlog. Kasi yan ay bigay lang din sa atin. Sabihin mo na lang sa mga kapitbahay mo or sa kung sino man, mas kailangan ng mga anak ko. Hindi sa nagmamaramot tayo. Pero mas kaganyan, mas kailangan mo talagang ano yung pagkain, tumagal. Kasi wala naman laging magbibigay. Para sa mga bata, ilang araw din na meron sila, hindi kayo magugutom. Ano, Ate Kim? Yan. Thank you po kay Tita Elisa at kay Tita G ng Hong Kong dito po sa mga gatas, diapers, mga groceries. Palagay na dun baka basaan yun, punit. Tapos meron pa tayong papaabot sa iyo, Ate Kim, na extra na 1,000 pesos. Galing din to kay Tita Elisa. Extra lang to, pambili mo ng ulam ha. I-save mo sa kung ano yung wala na kailangan bilhin. Ano?
Kulit. Iniipis mo na din. Ano, baby? Ta Elisa, maraming salamat po sa lahat ng naitulong niyo sa amin. God bless you po. Sana madami pa pong blessing ang dumating sa iyo. Maraming salamat po. Saka po sa inyo, Sir Pony, maraming salamat po. Wala kung ano man, Ate Kim. Sige, yun lang yun. At least nalaman din natin yung side ni Kuya, yung asawa mo. Para sa mga bata na lang yung isipin natin. Huwag na yung mga pangsariling ego, pride. Kasi mas kawawa yung mga bata pag once magulang ang hindi nagkakaunawaan. Sige, ayusin lang namin to para mailagay doon kasi guguluhin ng mga bata. Baka mabasag. Lagay natin sa nila, storage. Bye-bye! Bye-bye!